ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipinanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapangimbabaw, alisin mo muna ang puwing sa gatahilan at sa gayoy makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati ang ating mga katabi. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Ako po ay tubong Tondo, Maynila. Taga-Tondo po ako. Pero nung namatay ang nanay at tatay ko, kami po ay lumipat na sa Cavite. Iniwan na po namin ang Tondo at kami ngayon ay nasa Cavite. Kanila ang Tondo, amin ang Cavite. At sa araw na ito ay nagpapasalamat po ako dahil ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa simbahan at makapagmisa. Ito po ang unang-una kong pagkakataon na makapagmisa sa simbahang ito. Kaya pinagpala po ako sa araw na ito. Kayo rin po ba? Pinagpala po ba kayo? Amen? O pumalakpak ang mga pinagpala ng Diyos. Mayroong isang teacher, nagtanong siya sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, "Children, kung ako ay may 5 anak sa una, at may 3 anak sa pangalawa, at may 4 na anak sa pangatlo kong asawa, anong meron ako?" Sabi ng bata si Pedro, "Ma'am, meron po kayong kalandian." Kerengkeng ka, ma'am. Huh? Narinig niyo po ba yung mga salitang ganito? Malanding babae yan? O kaya, bobo naman yan? O kaya, magnanakaw yan? O kaya, walang kwentang tao yan? Hindi na yan magbabago. Narinig niyo na po ba yung ganyang mga salita? Alam niyo, ang galing natin minsan kasi mambuli o tawag natin manghusga. Kasi akala ng marami sa atin, tayo ay magaling o kaysa sa iba. Pero sa totoo, baka mas mayabang lang tayo kaysa sa iba. Narinig niyo na yung katagang sinabi na ito ng isang Santo Papa, sabi niya, "Who am I to judge?" Sino po nagsabi niyan? Si Pope Francis. Sino ako para manghusga?
Sino po ba ang pwedeng manghusga? Ang Diyos. Sa kalaunan ng buhay natin, tayo ay haharap sa Diyos. Sa Ebanghelyo natin, na narinig ngayong araw, ang sabi niya, tigilan na natin yung panghuhusga. Tatlong dahilan, bakit tayo hindi pwedeng manghusga? Una, hindi tayo pwedeng manghusga dahil wala tayo sa kalagayan nila. May isang tao, may anak siya, 24 years old na lalaki, tapos nung sumakay sila sa bus, yung lalaki nilalabas niya yung ulo niya sa bus, tingin siya ng tingin sa taas. At tingin-tingin siya sa mga puno na nasa gilid. At ngiting-ngiti yung kanyang ama. Tapos pinagmamasdan siya ng isang mama na katabi nila. Sabi ng mama, napapangiti yung mama, sabi niya sa tatay, pare, baka gusto mo yung anak mo dalhin mo muna sa magaling na doktor. Kasi yung anak niya sumisigaw, tay, tignan mo, sumusunod sa atin, sumusunod yung ulap, sumusunod yung mga puno. Maya-maya pa, sabi ng tatay, alam nyo, kagagaling lang namin sa doktor kasi pinanganak siyang hindi nakakakita. Ngayon, nakakakita na siya. Minsan ang dali natin manghusga. Pero, hindi naman natin alam yung totoong kalagayan nila. Yung totoong nangyari. Mag-ingat po tayo sa paghuhusga. Dahil yung panghusga, nagpapakita ito hindi ng kanilang kahinaan. Nagpapakita ito ng ating kakulangan. Halimbawa, galit na galit tayo sa mga taong mayayabang. Pero alam nyo bakit minsan galit na galit tayo? Kasi sa totoo lang, ayaw nating masapawan. Ikalawang dahilan, hindi tayo pwedeng manghusga kasi may kahinaan din naman tayo. Hindi naman tayo perpekto. Sino po ba ang pwedeng magtaas ng kamay na perpekto ako, Father? Wala naman siguro. Minsan kasi sinasabi natin sa sarili natin, tayo lang ang magaling. Tayo lang ang tama. Tayo lang ang nagmamay-ari ng Diyos. Kaya minsan yung salita natin, lumalabas siya sa bibig natin, ang sinasabi natin, alam mo, noong panahon namin, mas magaling, mas mabait kami noon. Parang tayo lang ang mabait, tayo lang ang magaling. O kaya, mga nanay, tatay, di ba lumalabas sa bibig natin, anak lang kita, magulang mo ako. O kaya, minsan sinasabi natin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya hindi tayo nagkita. O kaya, sinasabi natin, nako, marami ka pang kakaning. Hindi, kanin. Hindi tayo kumakain ng bigas, kanin. No? My dear friends, tandaan po natin, we are all but a working progress. Lahat tayo ay patuloy na nililikha ng Diyos. Kaya sa Ebanghelyo natin, sabi ng Diyos, o sabi ng Ebanghelyo natin, paano mong sasabihin, tatanggalin ko yung puwing sa mata mo, samantalang hindi mo nakikita yung troso na nakalagay sa sarili mong mata. Ikatlong dahilan, bakit hindi tayo pwedeng manghusga? Hindi tayo pwedeng manghusga kasi ang tawag sa atin ng Diyos ay bumuo ng isang pamayanang kumakalinga sa isa't isa. Yun ang tawag ng Diyos, hindi manghusga. Bagkus ang tawag ng Diyos sa atin ay kumalinga, to be charitable to others. Minsan sinasabi natin, buhay nila yan,
Wala tayong pakialam kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Amen? Tama po ba? Mali. Mali. Buhay nila yan, wala tayong pakialam. Hindi po. May pakialam tayo. Kasi dapat nilang gawin yung kagustuhan ng Diyos sa kanila. Hindi yung kagustuhan lang natin. Opo, hindi po tayo pwedeng manghusga. Pero pwede tayong magtama ng mga taong nawawala sa landas ng Diyos. Amen? Dito pumapasok yung ating patron, si San Juan Bautista. Hindi po siya nangaral para manghusga, pero nangaral siya para magpatawag ng pagsisisi, para maglinis ng ating sarili. Yung pagpuna niya sa mga kasalanan ay hindi para manisi ng tao. Yung pagpuna niya ng mga kasalanan ay para buksan ng ating mata at makita natin ang ating kahinaan. Kaya mga kaibigan, sa pagbuo po natin ng pamayanang naghahatid ng pag-asa, hindi maaaring panghuhusga ang nangingibabaw. Kung ang bawat isa sa atin ay abala sa paghahanap ng mali ng ibang tao, paano tayo makapagbibigay ng pag-asa sa ibang tao? Hindi sa taas ng edukasyon nasusukat ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo, kung marunong kang rumispeto, daig mo pa ang edukado. Amen.